Welcome sa aking munting channel pero huwag ka magpaloko sa munting na yan. Dito pinapabukas ko ang mga sikreto na ayaw ipaalam ng iba. Mind games, diskarte at mga taktika na pwedeng magpabago ng pananaw mo sa buhay. Ako ang tropa mo na walang sinasanto pagdating sa katotohanan. Kaya kung handa ka na, ilock ang pinto, ilagay ang earphones at sumama ka sa laro ko. Let's begin! Ang daming tao madaling magising pero hirap matulog. Bakit? Kasi ang daming iniisip, ang daming pinoproblema bago pumikit. Pero alam mo ba na sa Stoic philosophy, may diskarte kung paano mo mapapayapa ang isip mo bago matulog para kahit gaano kabigat ang araw mo. Tahimik ka pa rin bago ka bumagsak sa kama. Gusto mo malaman? Tara, pag-usapan natin. Step number 1, recap ng araw. Pag-review. Paliwanag. Bago ka humiga, tropa, maglaan ng 5 minuto para balikan ang buong araw mo. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang ginawa kong tama? Ano ang nagawa kong mali? Ano ang pwede ko pang i-improve bukas? Bakit? Sabi ni Seneca, the unexamined life is a wasted life. Kapag nire-review mo ang araw mo, natututo ka sa pagkakamali at hindi mo na ito dadalhin hanggang pagtulog. Halimbawa, mag-journal ka kahit 3 to 5 sentences lang. O kaya busesan mo sarili mo, okay, ngayong araw medyo mainit ulo ko kay workmate. Bukas babawi ako. Good job sa pagtrabaho kanina kahit pagod. Step number 2. Bitawan ang hindi mo na kontrolado. Paliwanag. Isipin mo may magagawa ka pa ba ngayon habang nakahiga ka na? Kung wala na, bitawan mo na. Yan ang Stoic way. Ang mga bagay na lampas sa kamay mo, huwag mong ipilit ayusin bago matulog. Bakit? 2 bagay lang ang dapat mong pag-aksayahan ng lakas. 1, yung kaya mong kontrolin at 2, yung dapat mong tanggapin. Halimbawa, may utang na di pabayad, may kaaway na ayaw makipag-ayos, may trabahong di natapos. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ko ito kaya ayusin ngayon. Bukas na ulit. Step number 3. Magpasalamat sa Diyos bago pumikit. Paliwanag. Gratitude kills anxiety. Kapag natututo kang magpasalamat, kahit simpleng bagay, bumabagal ang takbo ng utak mo at napapalitan ng peace of mind. Bakit? Ayon sa Stoics, kung buhay ka pa, may pag-asa ka pa. Sapat na yon para pasalamatan ng universe. Halimbawa, bago ka pumikit, maglista sa isip mo ng 3 bagay na thankful ka. Kahit maliit, Lord, salamat sa pagkain, salamat sa bubong, salamat sa kama. Step number 4. Huminga ng malalim. Paliwanag. Kung di pa rin payapa ang utak mo, gamitin ang Stoic breathing 4 to 7, 8 technique. Hinga ng 4 seconds, hold for 7 seconds, exhale for 8 seconds. Bakit? Pinapakalma nito ang nervous system mo. Para kang sinasabi sa utak mo, kalma ka, safe ka, pahinga muna. Halimbawa, gawin mo ito mula 4 hanggang 5 rounds. Promise, aantukin ka na. Step number 5. Isipin mo ang kamatayan. Paliwanag. Medyo matapang pakinggan pero Stoic ito, tropa. Memento mori, alalahanin na pwede kang di magising kinabukasan. Kaya wag mo sayangin ang oras sa pagkabahala ngayon. Bakit? Kapag tanggap mo na temporary lang ang buhay, mas magaan sa dibdib ang mga problema mo. Halimbawa, bago pumikit, ito ang ibulong mo. Kung ito na ang huling gabi ko, handa ako. Pinagbutihan ko ang araw ko, bukas kung gigising pa ako, mas gagalingan ko pa. Tropa, ang Stoic ay hindi perpekto. Tao rin sila. Napapagod, nalulungkot, nagkakamali. Pero kaya nilang matulog ng payapa kasi alam nila kung ano ang dapat bitawan at ano ang dapat panindigan. Simulan mo na ito mamaya. Review your day, bitawan ng wala kang kontrol, magpasalamat, huminga ng malalim, at tanggapin na temporary ang lahat. Tulog ka na parang warrior na handa kahit anong mangyari. Comment mo sa baba kung anong routine ang gagawin mo mamayang gabi. Like, subscribe at i-share mo na rin para sabay-sabay tayong maging Stoic warrior. Kahit sa pagtulog. Salamat sa panonood, tropa, at sleep like a Stoic. Salamat.